Mr. Gao? Hmm. Zhang bang apelyido ni Auntie? Oo. Alam mo, nakakapagtaka si Auntie. Tinanggihan niya lahat ng mga cake. Pero dahil ayoko namang masayang yung cake, kaya palihim kong kinuha. Asik! Galit. Yesha, bakit siya nagtatabo? Nakita mo ba yung aso? O ikaw, bakit nagabala ka pa? Itapon mo lahat yon. Huwag na, Auntie. Sa halip po na ipatapon nyo, baka naman pwedeng kainin ko na lang. Ang sabi ko, itapon mo. Kung gusto mo, bumili ka. Teka, kayo... Sige po. Ang sabi ni Auntie, itapon mo kaya gawin mo, okay? Sige, tulungan mo na si Auntie. Bilis. Pero sayang Dali kasi. na. Hayaan mo na. Ayaw ni Auntie nung flavor. Teka, paano mo nalaman na ayoko ng flavor nun? Kasi po, kung gusto ninyo, hindi nyo po ipapatapon yon. Tama po ba? Matalino ka nga. Auntie, sandali lang po. Ano po bang gusto nyong flavor? Ipapabili ko kay Asing. Naku, wag na. Wala akong pakialam sa flavor. Kung ganon, sino kaya si Mr. Gao? Ano, itatapon ba? Kainin na natin. Ikaw na lang. Ako na lang? Sige na nga. Kaeskwela ko siya at mas matanda kaysa sa akin. Nung taong yon, nagkaroon ng picnic ang aming department. Sumakay ako sa kotse niya at naaksidente kami. 3 araw ako sa ospital, pero hindi siya napano. 3 araw niya akong binantayan sa ospital. Tapos, nag-umpisa kaming mag-date. Okay ang lahat sa umpisa. Pag-alis niya ng military at nagkatrabaho, nagbago na siya. Pag magkasama kami, binabaliwala niya ako. Sa 10 date namin, 9 na beses siyang late. Sa ika-10, wala siya. At ang pinakamasakit sa lahat, nakalimutan niya ang birthday ko. Totoo? Paano yun, Auntie? Galit na galit ka? Oo naman. Kaya, kinabukasan, dinala niya ako ng birthday cake at pinagtabuyan ko siya. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. Ang sabi ko naman, marami kang kasalanan sa akin. Halimbawa, alam mong ayoko ng chocolate cake, pero chocolate cake ang dinala mo. Ang akala niya, ang flavor lang ng cake ang problema. Ang sabi niya, anong flavor ba ang gusto mo? Bibilhin ko bukas para sa'yo. Pero ano nga bang flavor ng cake ang gusto ninyo? Nung tanungin niya ako, alam mo nasaktan ako ng husto. Naalala ko kasi noon, may pinagsaluhan kaming cake at ang sweet-sweet namin at masayang masaya. Niisip ko yun. Masamang-masama ang loob ko. Ang sabi ko, hindi mo naman pala alam kung anong flavor ng cake ang paborito ko. Tapos sasabihin mong iniibig mo ko. Wala raw ako sa katwiran. Ang sabi niya, bigyan ko pa daw siya ng 2 araw. Bibilhin niya raw ang cake na gusto ko. Pagkatapos nag-away kami, dinuro ko siya at ang sabi ko, kahit bigyan kita ng 30 years, hindi mo mabibili. Tama nga ako. Ngayon ang ika-30 taon. 30 taon? Naghintay po kayo sa cake ng 30 taon? 30 taon, hindi pa rin niya ako kilala. Paano ko siya mamimiss? Talaga? Yan po ba talaga ang nararamdaman nyo? Bakit naghintay pa kayo ng 30 taon? Anong klaseng cake po bang dahilan para sayangin yung 30 years? Para isang piraso lang ng... Sanchay! Sanchay, sponge cake pala! Sponge cake pala yun! Miss, bakit ka tumatakbo? Miss! Miss, hindi ka basta pwede pumasok.
Emergency lang. Kailangan ko makausap si Grandpa Gao. Ground Pagaw? Siya ang presidente niyo, di ba? Sorry, miss. May hinihintay siyang VIP. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Sabihin mo sa kanya si Sanchay. Sigurado lalabas siya kagad. Sorry, miss. Utos niya to. Walang sino man ang pwedeng pumasok sa loob. May kinalaman dito ang habang buhay niyang kaligayahan. Nagtatrabaho siya ng husto para sa kumpanyang ito. Gusto mo bang nag-iisa na lang siya habang buhay? Sandali lang, miss. Sige, isulat mo na lang. Ibibigay ko sa kanya sa loob. Oo, sige. President Dowming. Ikaw na naman. President Dowming, tumuloy po kayo. Hinihintay kayo ng presidente. Miss, narito pala kayo. Paki na lang. Gagawin ko. President Gao, nakita rin tayo sa wakas. Pinahirapan mo ako ng husto. President Dowming, ang meeting natin ngayon ay naayon sa iyong complete order. Sana lamang ay makatulong sa mga points mo mamaya. Handang-handa ako sa lahat. Mabuti. Play mo na ang film. Please. President? Sponge cake. President Gao, meron bang problema? May isang napakahalagang bagay kasing kailangan kong asikasuhin. President Gao, sinusubukan niyo ba ang aking sinseridad? Hindi naman kita pinagdududahan sa aspetong yon, pero talagang mahalaga ang bagay na ito. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Mag-usap tayo ulit. Diyan ka na. Aba, President Gao! Sunshine! 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 Bibili tayo ng sponge cake. Natatandaan yung tindahan? Naalala ko nung makita ko ang sulat mo. Doon tayo sa Sangwa. Sangwa? Haha, doon nga. Pero ang pagpunta doon at pagbalik ay 5 oras na. Maaga pong pupunta sa Canada si Madam Chang bukas. Kahit na, kailangan dumating tayo sa oras. Kailangan talaga. President Gao, hindi ko maintindihan. Shanchay, ano bang ginagawa mo? Halika na. President Gao! Magaling siyang magpahirap ng iba. Grandpa, Alam mo kasing, Sunshine, nagulat ako dahil hindi ko akalaing habang buhay niyang maalala ang isang simpleng sponge cake. baka dahil sa matamis na alaala nung magkasama pa kayo. Nasa college ako nung mga panahong yon. Inaya ko siyang lumabas at pumayag naman siya. Iyon ang una naming formal na date. Nung araw, bago ng date namin, kinakailangan kong magpasa ng report. Buong gabi akong abala. Nalimutan ko ang kumain. Habang naghihintay ako sa kanya, nag-iingay na talaga ang tiyang ko. Kaya bumili kayo ng sponge cake? Oo. Pumasok ako sa isang cake shop at bumili nga ako ng cake. At sa gitna ng pagkain ko, dumating si Hong. Tinanong niya ako, masarap ba yung kinakain mo? Bago pa man ako makasagot, kinuha niya ang cake na kinakain ko, kinagat at sinabing, napakasarap. Kaya pinagsaluhan namin ang sponge cake na yon. Sa sobrang tuwa ko, nangako ako sa kanya at sinabi ko, pagkatapos ng graduation, pag nagkatrabaho ako at nakuha ang unang sweldo, babalik ako. Ibibili ko siya ng 8 kahit 10 sponge cake para marami siyang makain. Tandang-tanda ko pa ang ngiti niya nung araw na yon. Kaya lang,
Nalimutan ko na ang mga pangako ko sa kanya na mahalaga pala. Nalimutan ko yon ng 30 taon. Ano ba? Pwede ba huminahon ka? Baka makita ka ni Auntie. Pero ang tagal-tagal, bakit walang nangyayari? Ano ba naman ang malay ko doon? Maupo ka nga muna. Saan ba sila bumili? May Zhang ang pangalan. Zhang... Doon yata sa Zhanghua. Sangwa? Malayo ba yon? Hindi ko alam, malayo yata. Baka hindi sila umabot dito. Auntie? Auntie? Para sa'yo yan. Bakit po? Ano ka ba naman? Para damit lang yan. Hindi na kasya sa akin. Patutulog na ako. Tumahimik kayo at huwag niyo akong iistorbohin. Bukas ng umaga, wag niyo akong ihatid. Ayoko ng ganon. Tandaan niyo yon. Ha? Pero Hindi auntie... namin kayo hatid. Hindi ba't sinabi ko ng hindi? Paano yan? Ano yan? Teka, Ito yung damit na... pinihiram sa'yo ni Auntie. Oo nga, Ang tagal mo nagmakaawa bago niya pinihiram sa'yo yan. tama. Ayaw nga niya ipahiram sa'yo. Bakit niya binigay sa'yo yan? Bakit nga kaya? Ano na kaya nangyari? May number ka ba nila? Grandpa, sigurado ba kayong dito yon? Basta malapit lang yun dito. Tama tayo. Wang, ipara mo muna. Teka, nung papunta tayo rito, may nadaanan tayong butika, tama? Naalala ko, dito kami kumain ng cake sa ilalim ng punong ito. Hayang pang puno. Pero iba na ang bahay sa bandaron. Nirenovate na yata. Iba na. Sanchay, Po? saan ka pupunta? Magtatanong po ako sa mga tao. Kung sigurado po kayo na dito ngayon, magtatanong po tayo. At baka alam nila kung saan na lumipat. Sige. Hello, welcome. Ilan po kayo? Pasensya na ha. Gusto ko lang sana magtanong. Meron bang bake shop na malapit dito? Malapit dito? Wala akong alam. Wala rin akong naririnig na meron. Salamat. Ilang taon nang nakalalipas. Alam kong may isang bake shop na malapit dito. Itatanong ko lang kung alam mo kung saan lumipat ang bake shop. 10 taon na po kaming nakatira rito pero wala naman kaming naririnig na tungkol sa bake shop. Salamat. Pasensya na po. Magandang gabi po. Anong gusto ninyo? Hindi po kami kakain. Alam niyo po ba kung may bake shop na malapit dito? Hindi ko alam. May 30 taon na rin po yung nandito. Hindi talaga. Ganun ba? Salamat na lang po. Pasensya na po kayo, sir, ma'am. May alam po kayong bake shop na malapit dito? Naku, wala. Pumunta lang Dito kami na dito po para yun. kumain. Sorry po. Salamat. Salamat. Sige. Excuse me, pwede pong magtanong? May alam ba kayong bake shop dito? Hindi namin alam yan. Excuse, meron po kayong alam na bake shop na malapit dito? Wala. Salamat na lang. Punta po tayo doon, baka alam nila. Ay, nakalak. Magtanong po tayo doon. Mister, pasensya na po kayo. Bakit? Magtatanong lang po kami kung may bake shop na malapit dito. Hindi ko alam yun. Ganun ba? Oo, Pasensya sige. na po. Mister, may alam ka bang bake shop na malapit dito? Ang alam ko po, walang bake shop dito. Walang bake shop? Wala po. Magtanong po tayo doon.
Tao po. Pasensya na po. May tao po ba? Bakit? Pasensya na, miss. Itatanong ko lang sana, may bake shop ba na malapit dito? Wala akong alam na bake shop sa lugar na ito. Pasensya ka na. Salamat na lang. Salamat. Doon po tayo sa banda doon. Tao po! Tao po, pasensya na! Sunshine, tama na. Napakatagal na. Natitiyak kong hindi na maaalala ng mga tao ang isang napakaliit na bake shop. Hindi po tayo pahihirapan ng Diyos. Ang totoo, naging maawain pa siya sa akin. Binigyan niya ako ng panahon. Pero binaliwala ko yon. Binaliwala akong lahat na yon. Wang, alam kong pagod ka na. Pasensya na, itatanong ko lang, meron po bang bake shop na malapit dito? Kumano kayo pagdating doon sa kanto, meron doon. Sa kanto, kakanan? Salamat, maraming Walang salamat. naman. Grandpa! Grandpa! Bakit? Alam ko na kung saan. Ha? Talaga? Halika kayo! Gising na pala kayo. Bakit kayo dito natutulog sa sala? Kami po? Auntie kasi po, Ha? ayaw naming sumobra sa tulog. Tama. Ayaw po namin. Di ba sinabi ko na sa inyo huwag niyo akong ihahatid? Bakit po ba ayaw nyo? Siyempre! Basta gusto po namin. Tama, gusto po namin. O siya, sige. Ang mabuti pa, tumawag na kayo ng taxi para sa akin ngayon din at buhatin niyo ang mga maleta ko, ha? Opo. Opo. Taxi. Taxi. Teka, sandali lang. Ha? Bagalan mo lang. Bagal lang. Oh. Bagal. Oh! Dalian niyo! Dalian niyo! Dali. Ay, Eto na, bilisan! Auntie. Ikaw ko babae mong taong takot Ikaw ang kumain yan, ah. Ano yan? Alam niyo ba kung anong oras Opo, na? narin na po. Opo. Bilis na. Bagal. Dalian niyo! Opo. Opo. Bilis namin. Mabilis kami. Auntie, ang bigat naman ng maleta nyo. Oo nga po. Ano po ba naman ito? Teka, narin na ba? Wala pa rin. Bakit ang Huwag tagal? ka maingay. Ang bigat. Pagpasensya ko, malapit nang maubos. Napakabagal niyong dalawa. Iilan lang yan, 10 beses na kayong bumalik. Ang bigat po kasi ng maleta. Oo nga. Teka! Naku! Nasaan na yung kulay beige na bag ko? Kulay beige na ba? Hanapin natin. Auntie, nariyan lang po yan. Nasaan? Wala naman! Baka nasa loob ng kotse. Tingnan mo nga. O ano? Teka. Wala rin dito. Wala rin dito. Auntie, baka naman nasa ilalim ng sasakyan. Tama ka, baka Sige, nga. tingnan natin. Yun ba yun? Nakita mo? Hayun. Nalin. Hayun. Yung dark ang kulay. Oo. Gulong yun, yes siya. Akala ko yung gray na bag ni Auntie. Oo nga. Kung ganon, wala pala rito. Wala nga. Kulay beige. Kulay beige na bag? Nasaan kaya yon? Isipin nga Sabi natin. mo sa akin, binaba mo na. Ako? Oo, naalala Sigurado ko. ka? Natatandaan ko, kinuha mo yung beige na bag. Bilis na, hanapin niyo na agad! Opo, Auntie. Huwag po kayo magmadali. Ako na lang? Hanapin mo na. Sa second floor. Second floor. Sige. Auntie, sandali lang, titignan ko sa loob. Ay, teka! Ay, hindi. Hindi bali na lang.
Kakaiba kayong dalawa ngayon, ah. Po, kami? Baka akala ninyo hindi ko napapansin. Anong ginagawa ninyo? Ano ba naman kayo, auntie? Bakit niyo naman nasabi yan? Magbubuhat na ako, okay? Bibilisan ko. Nagmamadali kayo. Grandpa, sige na po. Sanchay! 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 Sanchay, anong problema? Hindi ko alam. Ang laki ng naitulong mo para magkita ulit sina auntie at si grandpa. Dapat maligaya ka para sa kanila. At para rin sa iyong sarili. Maligaya ako para sa kanila. Kaya lang, wag mo na nga akong alalahanin. Alam ko kung bakit ka nalulungkot. Ako nga hindi ko alam. Papaano mo malalaman? Mag-reunite ang dalawang tao. Dahil naghihintay ka rin na ma-reunite sa mahal mo. Bilisan mo ang pagsasalita. Kaalis pa ako. Ha? Kamusta ka na? Okay. Okay naman ako. Yun lang ba? Xiaohong. Maaari bang ibalik mo na sa akin ang kaligayahan ko?
nagkamali pa rin. Hindi na nagbago. Ang ganda ng damit nyo. Gusto nyo ba talagang ipamigay ito? 30 taon na. Dahil sa date namin ng birthday ko, pinasadya ko pa yan noon. Sa'yo na. 30 years na po ito. Pero parang bago pa rin tingnan. Hindi na mahalaga kung mukhang bago. Nung makita ko siya kanina, naisip kong matanda na talaga ako. Mataba siya nung kabataan niya. Pag dinadalaw niya ako, sasabihin ng mga tao, Hong, ang oso mo nariyan na. Auntie, bakit parang ang ganda nyo ngayon? Ano ka ba? Puti na nga ang buhok ko. Pinagsisihan nyo po ba? Sinayang nyo lang ang 30 taon. Hanga ako sa tibay ng loob nyo. Sa 30 years na yon, lumambot ba ang puso nyo? Aba, oo naman. Lumalambot ako taon-taon. Pag naiisip ko, nagagalit ako sa sarili ko. Sayang ang pagkakataon. Paano nyo po mapupunan ng 30 years na yon? Mapupunan. Tuloy pa rin ang pagpunta ko sa Canada. Ha? Bakit po? Paano si Grandpa? Siya? Sasama siya sa akin. Mamimiss ko kayo. Masaya ako para sa inyo. Auntie, may tanong ako. Sabihin mo lang. Ang gusto niyong sponge cake, masarap ba talaga ang lasa? Isipin mo, dalawang nag-iibigan, kumakain ng sabay. Sabihin mo nga sa akin kung may ibang bagay pa na mas tatamis pa roon. Si Asing, alam mo naiinis talaga ako sa kanya. Hindi siya tumupad sa usapan namin. Maupo muna kayo, ma'am. Please, have some tea. Salamat. Ano na naman ang kailangan mo? Ako, pinapunta ako ni Grandpa Gao. Grandpa Gao? Ganyan lang ang tawag mo kay President Gao? Ano ba talaga ang plano mong gawin? Sa tuwing dumarating ka, sinisira mo ang aking plano. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko namang meron kang sinabi kay President Gao. Nang sa ganon, hindi na matuloy ang merger plan ng Dowming at Gao Corporation. Merger plan? Wala naman akong kinalaman dun ah. Siyempre, meron kang kinalaman. Grandpa! President Gao, good morning. Pasensya ka na, medyo nahuli ako. Walang problema sa akin. Shanshay, gusto kong magpasalamat. Sa loob ng 20 taon, kagabi lang ako nakatulog ng mahimbing. Kaya naman ako na late ngayon. Magkakilala na kayo. Hindi ko na kailangan i-introduce kayo sa isa't isa. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Nagtagumpay ang Gao Corporation. Yun ang dahil sa dedication ko at mga empleyadong mapagkakatiwalaan. Darating ang panahong mangailangan tayo na magmamanage itong business. Yang isang taong maaasahan. President Gao, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng babaeng Excuse yan. me, President Dowming. Tinanggap ko na ang ating merger plan. Sa wakas, nagbago rin ang isip niyo. Hindi kailanman nagbago ang isip ko. Nagawa ko yon dahil kay Shanshay. Tinulungan niya akong makita ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Nagpasya na rin akong magretiro.
Ipagpasalamat natin ang merger na to. Sa isang tao lang. At yun ay kay Shanshay. Wala akong pabor na gustong ibigay sa'yo. Pero, pwede kitang pagbigyan kung hihingi ka ng tulong. Hihingi ng tulong? Humiling ka ng kahit na anong gusto mo. Kahit na ano pa yan, tutulungan kita. Hindi ako hihingi ng tulong sa isang taong tulad mo. Sandali lang. Hindi ko binibigay ang pabor na ito. Kung makapagdesisyon ka na sa gusto mong gawin, sabihin mo kagad sa akin. Thank you for coming. Welcome, ma'am. Pasensya ka na, nalate ako. Okay lang, hihintayin kita pagkatapos ng duty mo. Hihintayin mo ako? Hindi ba may date ka ngayon? May date tayo ngayon. Pupunta siya dito mamaya, manonood tayong tatlo ng mga bituin. Parang hindi yun maganda. Tayong tatlo manonood ng mga bituin? Baka istorbo lang ako. Hindi, wag ka naman ganyan. Sige na, sumama ka na. Okay, magpapalit lang ako. Okay. Yesha! Oh, teka, di ba usapan natin 10 o'clock pa? Maglalaro kasi sina Dancing ng basketball, kaso hindi makakapaglaro yung isang player nila. Kaya pinakiusapan ako. Pero paano yun? Nasabi ko na kay Sanchay. Pasensya ka na. Nakakainis ka. Bakit ka naman ganyan? Alam ko, nangako ako. Pero pwede bang bukas na lang? Sige na, bukas na lang. Sige na nga. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Okay, ikaw din mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Ha? Bye-bye. Oh, sinong kausap mo kanina? Si Asing, alam mo nainis talaga ako sa kanya. Hindi siya tumupad sa usapan namin. Yesha! Tommy-san! Oh, sinong kausap mo kanina? Si Asing, alam mo nainis talaga ako sa kanya. Hindi siya tumupad sa usapan namin. Yesha! Tommy-san! Sanchay, kilala mo pala si Asing. Hindi pala, si Taming Sir. Talaga? Magkakilala tayo? Pasensya ka na sa kaibigan ko. Pagkatapos kasi ng aksidente, hindi na niya matandaan ang mga dati niyang kaibigan. Sandali lang, kailan pa kayo magkakilala? Ano? Si Tommy sa dati kong schoolmate. Kung ganun pala, nag-aral ka rin sa Yingte. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Asing, huwag ka nalang maglaro ng basketball ngayon. Buti nga nakakita ka ng dati mong schoolmate. Siguradong marami kayong pagkukwentuhan. Hindi ba tama ako, Sanchay? Ganito na lang. Ako nang bahala dito, bumili kayo ni Sanchay ng pagkain natin. Pupunta tayo ng Yangning Mountain. Okay? Usapan yan. Eto, wang-wang. Sigurado mag-enjoy si Yesha dito. Tommy-san. Teka, kumuha ka ng gusto mong kainin. Huwag ka na mahiya.
Sa ngayon, si Yesha na ang mahal ni Tamingsa. Si Yesha na ang mahal ni Tamingsa. Diyos ko, anong dapat kong gawin? Magkasama sina Tamingsa at Yesha. Anong gagawin ko? Ito, gusto mo ba tong dried pork? Okay lang. O sige, kukuha na kita ng mga to. Matagal na tayong walang balita ah. Baka naisipan niyang mamasyal sa malayong lugar. Alam mo noon, apat tayo palaging umuupo rito. Ngayon dalawa na lang tayo. Mizuo, naisip mo na ba na maaaring isang araw masira ang lugar na ito? O kaya baguhin? Maging matatag ka. Ba't parang nagbagong takbo ng isip mo? Nagkita nga pala kami ni Asa. Kailan? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Pinag-isipan ko mabuti kung sasabihin ko to sa'yo. Dahil si Asa ngayon ay... Nasaan siya? Nakilala ka ba niya? Nagbago na siya. Hindi na siya ang dating Asa na nakilala natin. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang coffee shop. Nakita ko nga siya nagmamap na sahig. At kitang-kita kong pinulot niya ang 1 sentimo. Nagbibiro ka ba? Paano siya magiging si Damingse? Baka napagkamalan mo lang siya. Pero ayaw ng lalaking yun kay Damingse. Sinabi pa nga niya sa akin na gusto niya na ang buhay niya ngayon. At ayaw niya lang pakialaman pa natin siya. Bakit hindi natin siya pakikialaman? Posible bang hindi niya maisipang balikan ang ating nakaraan? Tama ka. Mukhang yun ang gusto niya mangyari. Hindi ako naniniwala. Ganun din naman ako. Pero malinaw ko narinig ang kanya sinabi. Alam mo ba nung sabihin sa akin ni Aso yun? Pakiramdam ko iba na siyang tao. Para bang may malaking pader sa pagitan naming dalawa. Anong gagawin mo? Paalam natin kay Sanchay. Paano kung tumakbo siya ulit? Hindi natin pakikialaman? Hindi ako makapaniwala na ayaw na niya kay Sanchay.
Hello, sino to? Hindi to si Sanchay. May binili lang siya sa labas. Kaibigan niya to. May message ka ba sa kanya? Pakisabi sa kanya ako si Michuo. Pakiusap, napaka-importanting bagay lang. May balita na ako kay Aza. Pakisabi sa kanya na tawagan ako kagad. Asa? Yun bang Asa na sinasabi mo ay si Tao Mingse? Kung ganon si Asa at si Sanchay ay... Mag-boyfriend. Ang nawawala niyang boyfriend, naintindihan mo ba? Hello? Hello? Pakiusap, napaka-importanting bagay lang. May balita na ako kay Aza. Pakisabi sa kanya na tawagan ako kagad. Asa? Yun bang Asa na sinasabi mo ay si Tao Mingse? Kung ganon si Asa at si Sanchay ay... Mag-boyfriend. Ang nawawala niyang boyfriend, naintindihan mo ba? Hello? Hello? Napakalit lang talaga ng mundo. Tama ka. Teka, kung ganun siguradong alam mo rin ang tungkol sa F4. Sasabihin ko ba sa kanya o hindi? Paano ko sasabihin sa kanya? Sanjay? Ikaw... Okay ka lang ba? Okay lang ako. Naluluha lang ako dahil sa contact lens. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng i-give up. Kahit na si Yesha ang mahal niya ngayon. Kailangan ko magpa siya ngayon. Hindi ako susuko. Tama, ipaglalaban ko siya. Meron sana akong gustong itanong. Ano yun? Malapit ba tayong dalawa dati? Naaalala mo ba? Kung ganun, malapit nga tayo. Gusto ko lang malaman, sabihin mo sa akin, meron ba akong girlfriend? O kaya naman, babaeng nagugustuhan? Bakit mo na itanong yan? Meron ka bang naaalala tungkol sa kanya? Hindi, wala akong naalala sa kanya. Pero kasi, may nabasa akong message, nakasulat sa pader. Gusto ko lang sanang... Gusto mong ano? Kasi siya'y... siguro hindi bale na lang. Saka na lang natin pag-usapan yun. Bumalik na tayo, naghihintay si Yesha. Alam ko! Malapit ka nang makabalik. Maghihintay ako. Habang buhay. Yun ba ang message na nabasa mo? Isinulat niya yung lahat. Doon sa buong pader. Isang pader na pinuno ng pangalan mo. Hindi ka niya mahanap. Mula Barcelona hanggang Taipei. Isinulat niya ang kanyang pag-asa sa mga electronic billboards ng buong Taipei. Pero hindi pa rin naibalik ang iyong alaala. Tinatanong mo ba kung sino ang babaeng yon? Tawis, kung lilingon ka lamang, ang kasagutan ay nasa likod mo.
Ako yun. Ako yun. Ako ang iyong sunshine, Tao Mingsu. Tao Mingsu. Ako ang iyong sunshine. Tao Mingsu. Pupuntahan ko si Esha. Pupuntahan ko si Esha. Tao Mingsu. Sometimes all we have, through good times and through bad, I loved you all the way. All our days weren't bright and sunny. Talaga? There were times Magkakilala tayo? no money. Hindi. Wala akong naalala sa kanya. Pero kasi Some funny thing. may nabasa akong message nakasulat sa pader. Ako yun. Ako yun. Ako ang iyong sunshine, Tao Mingsu. Where we've been, I'd do it all again. I loved you all the way. I loved you all the way. Every mile, every night. Tao Mingsu! Hindi mo pwedeng kalimutan lahat! Ang ating nakaraan! Yung ginawa kong birthday cookies! Yung bigay mo sa akin mini necklace! At yung pangako mo sa akin strawberry! Hindi mo ko pwedeng iwan! Please, bumalik ka na! Bumalik ka na! Tao Mingsu! I loved you all Magpakita ka na, Brave Yesha. Kailangan kita. Magpakita ka na. Sir, hindi naman po talaga ako magsasabi sa inyo kung hindi talaga kailangan ng pamilya ko. Wala naman po akong magagawa. Hindi po maganda ang ekonomiya natin ngayon. At talagang kailangan ko lang po ng pera ngayon, sir. Marami po kaming babayaran. Sir, baka naman po, pwede niyo akong tulungan. Gusto mong tulungan kita? Sa 3 buwan, 1 kotse lang ang nabenta mo. Alam mo ba na ngayon lang nagkaroon ng ganito kababang sales record ng kumpanya? Tapos gusto mong mag-advance ng sweldo? Sir, bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Ginagawa ko naman po ang lahat ng aking magagawa para tumaas ang sales ng ating kumpanya. Ang totoo niyan, pagdating ko sa bahay, talagang nagbabasa ako at pinapractice ko ang selling skills ko sa asawa ko.
Bukas birthday ng asawa ko at... Hindi mahalaga kung paano ka magtrabaho. Sales record ang importante. Yes, sir. Siya nga pala, maraming fingerprints. Di ba sabi ko sa'yo linisin mo to? Yes, sir. Lilinisin ko ulit. Sir. Pinamomonitor ka sa akin ng head office. Huwag mo nang babanggitin pa ang tungkol sa sweldo. Siya nga pala, 1 buwan na lang ibibigay ko sa'yo. Pag hindi nagbago ang performance mo, wala na akong magagawa. Yes, sir. Salamat po. Magandang gabi po. Sige po, sir. Salamat po ulit. Cheers. Sir, itatawag ko na ba kayo ng sasakyan? Anong sasakyan? Ang kailangan ko ngayon, taxi. Ikaw talaga ang gulo mo. Tandaan mo, kayong kabataan. Alam mo, sa ekonomiya natin ngayon, hindi na practical ang kumuha ng sasakyan. Alam mo, yung mga sasakyan natin, ang mga yun ay, baliwala rin. Hindi mo maintindihan ang aking sinasabi. Pero stricto sila ngayon. Hindi pwedeng magmaneho. Kasi hindi pwedeng magmaneho. Kahit na konti lang ang nainom. Sige na, kuha mo akong taxi. Ha? Okay? Ano ba? Nakakabastos ka! Pasensya na, hindi ko sinasadya. Magbabayad lang ako ng ininom ko. Pasensya na. Oo. Sir, parating na po yung taxi. Mga 5 minutes po parating 5 minutes pa? Okay lang yon. Huwag natin sayangin ang oras. 1 bote pa, ha? Ito, bigyan mo ako. Mirha, sinasabi ko sa iyo, hindi ako lasing. Huwag niyo akong kawaan kapag natikman ang alak. Lalabas ang iyong nararamdaman. Ito ang sasabihin ko. Hindi ako lasing dahil alam kong
nandito ako sa bahay. Tama ako. I'm coming! Ano ba yan? Sino nagpalit ng lock dito? Buksan yung gate! Buksan niyo! Honey! Buksan niyo. Papa! Bakit naman naglasing ka ngayon? Anong nangyari? Papa! Okay ka lang ba? Ang lasing. Para sabihin ko sa'yo, sinama ako ng boss ko sa isang business meeting. Kailangan mo maintindihan na ang successful na tulad ko, kailangan samahan ng mga boss sa mga ganon para mapabilis ang promotion ko. Papa! 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 Inom pa ako. Papa! Sandali lang! Halika! Pumasok na tayo sa loob! Papa! Halika na! Tumayo ka na dyan! Papa! Papa! Sunshine, makinig ka. Papa! Lasing na lasing ang papa mo! Pa! Kunti lang ininom ko. Pa! Tumayo naman kayo dyan! Ano ba? Papa! 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 Hindi pa ako lasing. Okay? Oo, Papa! Okay? Okay na. Kinakailangan kong maging matatag ano man ang mangyari. Kailangan kong magpakatatag. Para kay Mama, para kay Papa. Dahil ako si Sanchay, ang damong ligaw na si Sanchay. Wala problema! Papa, pwede ba tama na? Pumasok na kayo! Sige na!